I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos updates. Nako nga talaga naman. Secretary Larry Gadon. Nako po, hinamon si Sara Duterte. Ang tanong, kakasakaya ito? Pagbigyan niya pa kaya si Secretary Gadon? Nako po guys basahin po natin kung ano po ang sinabi dito mga kababayan. Sabi po ng Abante News Online. Agay. Ayan Ayan BP Sara hinamo ng public discussion. Nako, parang tingin ko guys wala sa katawan ni Sara Duterte ang dadalo. Tandaan nyo, sa House Committee pa lang tungkol sa issue ng confidential fund. Hindi po siya nagsasalita. Sumipot pero hindi po siya nagsasalita. Hindi niya po pinagtanggol ang sarili niya. Kung ipinagtanggol niya, sinabi niya sana ang totoo, di tapos na sana ang issue. Di ba? Kaso wala Hanggat kumbaga lumala yung sitwasyon hanggang maraming na-discover ang House Committee sa pinangunahan ni Chairman Chua. Ayun, ang daming pangalan lumabas. Ayan, tuloy, nauwi sa impeachment. Na-impeach siya ng House. So, dahil dito, mga kababayan, ayan hinamo ng anti-poverty SAR si Vice President Sara Duterte ng one-on-one public discussion sa susunod na linggo para patunayan na siya ay may kakayahan at marunong sa pagpapatakbo ng gobyerno. Di ba? Kasi sabi niya nga, hindi daw magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Ang gobyerno ngayon ay walang maaasahan, naghihirap. Doon lang sa campaign ads nila ni Amy, maitim daw. Baka guys sa totoo lang, baka walang alam si Sara Duterte kung paano lumago ang ekonomiya ng bansa ngayon, paano tumaas ang employment rate, paano bumaba ang inflation rate, paano bumaba ang presyo ng bigas. Baka hindi niya alam na nagbabayad si Pangulong Marcos ng utang ng Pilipinas every year. Baka hindi niya alam. Mga kababayan, na yung pambansang pabahay sa Davao City para po doon sa mga nasasakupan ng Davao. Baka hindi niya alam yung Bukana Bridge sa Davao, pinagawa ni PBBM, nag-start ng 2023. Baka hindi niya alam yun. 'Di ba? Baka hindi niya alam mga kababayan. Ang daming proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Pakisabi nga doon sa advisor niya na mag-research at ipakita kay Sara Duterte, or kahit sabihin mo alam niya, nagbingi-bingihan lang sa mga magagandang proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Ang daming nangyayaring magaganda sa pamuno ni PBBM. Biro nyo, tapos sabihin nyo, walang may taghihirap. Oops. Don't say that. Dekada na po ang Pilipinas kulilap. May asenso ba sa mga nagdaan ng mga pangulo from 1986? Mayroon ba? Ang tanong, mayroon. Lumago ba ang ekonomiya ng bansa? Wala. Kulilat Yun ang nakikita ko Ewan ko lang sa inyo. Wala. Kaya wala siyang karapatan na magsalita ng ganyan. Kasi mismo siya wala siyang achievement na naging DepEd Secretary at nagiging BP. Mayroon siyang bang malaking achievement na nagawa? Wala. Yung tipong pumuna ka, tapos hindi mo nakikita yung sarili mo na palpak at pulpul ka, wala kang nagawa. Anong nagawa niya? Puro pamumuna, paninira sa pamamalaan. 'Di ba? Wala silang bukang bibig kundi si PBBM. Wala silang bukang bibig kundi si FL. Wala silang bukang bibig kundi si Speaker Martin. 6 years. Magsi 6 years na. 3 years left. Sinong binabanata ng DDS? Ang mag-amang Duterte, ang Pangulong Marcos Jr. Bakit? Kasi gusto nila iupo si Sara Duterte nang sa ganun matakpan ng lahat ng mga issue laban sa kanila. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang nakikita ko si PBBM. Sabi ko nga, hindi nyo alam ang galaw niya. Umpisa pa lang mga kababayan.
ibahin nyo ang katalinuhan ni PBBM. Alam na alam niya ang galaw ng mga Duterte. Ay, so guys, tahimik si Pangulong Marcos Jr. pero mapanganib yan. Yan ang pakatandaan niya ninyo. Yan ang wala sa mga Duterte. Yung ganyang klase mga estratehiya na yan na napakagaling. O, di ba? Bakit? Dinadaan sa due process at saka dumidepende sa kung ano po ang sinasabi ng saligang batas. Yan si PBBM. Wala kayong maibubutas sa kanya. Yan ang pakatandaan nyo. Tuloy. Sabi po dito, sa kanyang ipinamahaging video, sinabi ni Presidential Advisor on Poverty Allegation, Secretary Lagadon, sa video na may pinamagatang itim video. Endorso ni Vice President Sara Duterte, Senator Aimee Marcos at Senator Candidate Camel Villar na nagpapakita lamang na ineptness of the second highest official of the land. Tama po yun, mga kababayan. Kaya sabi natin, hindi ko naman nila lahat. Marami po na gumagamit kay Pangulong Marcos Jr. ng mga kandidato. Why? Tingnan nyo naman guys kung gaano kalakas. Malakas ang hatak ni PBBM. Remember, 1965, ipinanganak ang Marcos Loyalist until now. Lumulubo na po yan kasi nagkaapo, nagkaanak eh. Kaya malakas ang hatak niyan. Do you think last 2022 election, guys, ang dami talaga na sumusuporta sa Pangulo dahil alam ng mga taong gumising nung 1986 na sumama sa People Power, gumising na lahat ng mga yun. O alam na nila ang buong katotohanan na ang Marcos magaling talaga mamuno. Bakit? Sila lang ang may malasakit eh. Although yung iba mayroon, pero mayroong Pangulo na tanging bukod. O except lang yung kanyang ama. Pero yung from 1986, ay Sus Maria Josep. Tingnan nyo ngayon. Ang ganda ng ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Ang daming mga investor na banyaga na pumunta dito. Ang dami. Kung isa-isahin natin, ako po, abutin tayo ng siyam-siyam. Kaya si Pangulong Marcos Jr. na lang ang magbanggit sa kanyang suna. Pakinggan natin lahat yun. O, di ba? O, yan. Tama yung sinabi ni Secretary Larry Gadon. O, kaya nga, si PBBM, guys, alam na alam niya ang mga galaw ng mga yan. Kala nyo, ha? Pero si Pangulong Marcos Jr., wala kayo nakikita sa kanya na paninira. Kung sino man ang nagtatridor sa kanya, hindi. Tahimik lang ang Pangulo. Yan ang pakatandaan nyo. O, di ba? Sabi po dito, tuloy, BP Inday Sara, itim video only proves that she has no knowledge. Patay, sakit nito, guys. Ang sakit nito. She has no knowledge. Tama. Yes, that's correct. No knowledge. Why? Last 2022, Vice Presidential debates. Pumunta ba siya? Wala. Bakit? Sigara, mapapahiya siya. Baka magwawala siya. Ay maraming katanungan. Madadrag ang pangalan ng papa niya pagdating sa war on drugs. Lalo tayong mga kakamping. Nako, yung mga dilaw na running for vice president that time, bibirahin talaga. Oo, totoo yan. Ewan ko lang kung kakayanin niya pa. Baka mag-book out yan. Kung tulad ginawa niya sa House Committee. Hindi niya nga maididepend yung confidential fund eh. O akala niya, anga-anga yung mga House Committee. Hindi na alam eh. Mga expert na mga abogado yung mga nagtatanong eh. O, di ba? Kaya lumalala yung issue laban sa kanya. Kaya na-impeach ng House. Kasi hindi niya kayang ididepende. Yung sarili niya, hindi niya kayang ipagtatanggol kung saan niya nailagay yung confidential fund na yun eh. Pundo ng bayan po yun. Although, batas po ang tax. Pero, alam mo dapat, obligasyon mo dapat bilang isang mataas na opisyal ng bansang ito kung saan mo dadalhin. Nang sa ganun, may improvement naman din ang bansang Pilipinas. Ika nga nakakatulong ka sa mamayang Pilipino. Sayang yung bumuboto sa iyo eh. 32 plus. Mostly of that votes, guys, is came from Marcos Loyalist supporters. Kasi tandem siya ni PBBM eh. Maraming nagsisisi. Tama yung sinabi ni Sec Gadon. Walang knowledge ito. Yes, wala talaga. So, do you think kakasa ito sa hamon ni Secretary Gadon? No, guys. Maniwala kayo dyan. Tingnan nyo yung press con niya, baka mayroon. Sa hamon ni Gadon. Tuloy. Sabi dito, has no knowledge. She has no knowledge, sabi ganon.
of what is happening in the government. And she also has no knowledge of what is happening in our country. Ouch, sakit nun guys. Kasi walang alam ito kundi TikTok eh. Pasyal-pasyal eh, hindi nagtatrabaho. Pamumuna sa Pangulo. Bukang bibig kundi paninira sa gobyerno. Tapos sinigundamano nitong mga DDS na ito. Na feeling nila, perfect, na may ginawang tama, ito si Sara Duterte. What the heck? Di ba? Tuloy. Because what she says is empty. She has no knowledge. Her brain is empty. Sakit nun All negative. She does not see. Yes. The accomplishment of the government. That is strange. Ayan Because, as Vice President, the second highest government official, she should know what is happening in the country and what is being done in the government. But she doesn't. She know nothing. Tama. Vice President ka. Dapat alam niya. Alam niya dapat Kung tutuusin mga kababayan, kung ang ginawa niya, nakisama lang sana siya, tulungan siya sa PBBM, baka may pag-asa pa ito manalo sa 2028. Hindi, totoo yun. Kasi alam niya na siya po ang magiging, siya ang i-endorse ni PBBM, pero wala na Kinalaban niya si PBBM. Dahil alam niya na ito si PBBM, guys, malakas ang hatak niya. Sino man ang kandidato na i-endorse niya sa 2028, ay, nako, ewan ko na lang sa inyo. Siyempre, kakagatigan ng Marcos loyalist yan. Dahil alam niya, magaling yung i-endorse niyo, pero wala. Anong ginawa ni Sara Duterte? Wala. Paninira. Tama, si Secretary Gadon. Hindi niya alam yung accomplishment ng gobyerno, yung magandang nagawa ng gobyernong ito, na natili siyang bingi at bulag. Ang namamayani sa puso't isipan ni Sara Duterte, yung angkinin niya, or agawin niya ang palasyo sa kamay ni Pangulong Marcos Jr., which is hindi mangyayari yan. Mark my word, itaga nyo sa pagmumuka nyo, mga salot sa lipunan, hindi po mangyayari yan. Magkagulo-gulo yan, tandaan nyo yan. Lalot ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, marami pong sumusuporta sa kay Pangulo, dahil lalo na po itong mga magsasaka na talaga namang very hands-on ang Pangulo. Hindi nyo kaya pabagsikin si PBM, hindi nyo kayang agawin yung pwesto niya. Mark my word, guys, mark my word, never at never. Tama po yun, si Sek Gadon na natatiling bulag at bingi. She should know what is happening in the country and what is being done in the government, but she doesn't. She know nothing. Wala siyang alam because kahit alam niya, nagbingi-bingihan niya. Nagbibingi-bingihan lang siya. Kahit alam ng mga DDS na maganda ang takbo ng ekonomiya, wala silang pake. Ang importante sa kanila, makapanira sila ng kapwa. Pero remember, ang lahat ng pang-aalipusta, paninira yung kay Pangulong Marcos Jr., babalik po sa inyo yan. Karma is real. Hahabulin kayo ng karma. Consequence lagi yan. Mayroon yan. Tandaan nyo, si PBBM hindi palawa yan. Makadiyos po yan. Talaga naman si Sek Gadon, guys, masakit yung mga sinasabi niya. That's why I invite BP Inday to a friendly or intelligent discussion on national television to gauge her ability and knowledge about the events in the country. Nako, alam niyo, Secretary Gadon, malabo po yan napupunta. Kasi wala po siya, wala po, tama po yung sinabi niyo. Wala siya, she has no knowledge talaga to answer this question na itatanong mo sa kanya. No. Naku, Sek Gadon, nagsasaya lang kayo ng oras, hindi na pupunta yan. Ano naman sasabihin niya sa inyo? Wala siyang ipagmamalaki because wala siyang achievement. Even now, guys, look at naman sa kanya. Tapos nakita natin taas ang survey niya. Saan kayo makakita na nanaglamyerda, na nandoon sa HEC, isang buwan mahigit, wala siyang ginawa, nagsisweldo. Pagdating sa Pilipinas, ito naman mga surveying mga piki na ito, minamain kondisyon ng mamamayang Pilipino na sinasabi mas mataas ang rating sa survey ni Sara kaysa PBBM, kay PBBM. Pinagtatawanan siya, guys.
My goodness. Halata, masyadong naghalata ito si Pulse Asia. Baka bayaran ito, guys, hindi ko alam, baka. So, dahil dito, ayan, I invite BP Sara to friendly debate or discussion on PTB on April 23 or April 24, 10 a.m. or on another date where she is available. Dagdag pa niya. Ayan, or pwede ka naman mag-set ng araw kung anong gusto mong araw. Pero ang sabi ni Sik Gadon, April 23 or 24. Pero depende kay Sara. Kung hindi siya available, then magsiset siya ng gusto niyang araw. Di ba? I don't think na ano yan, si Sipot, sus nako. Vice President debates nga, wala siya House Committee, wala nga di ba? As in wala. Walang alam si Sara Duterte. Basta lang tera ng tera. Alam niyo yung mga ganyang klaseng ugali, pang-askal lang po 'yan. 'Di ba? Hindi po hindi pang professional, pang-askal lang 'yan, no? Parang tambay sa karye. Basta tera ka lang ng tera. Wala kang pakundangan sa magsasalita. Very very unprofessional ang dating. Sa akin ayan. Sabi niya, Anya Pay, isang malaking pagkakamali para kay Senator Amy at Camille Villar para pahintulutan at hayaan si BP Duterte na mag-endorso sa kanilang kandidatura. Alam niyo, ito yung pinaka nakita ko Ito guys, kanya-kanya tayong opinion or analisa. May nakikita ako dito. Tapusin ko lang ito Sabi ni Sek Gadon, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na mag-endorso siya kay BP Inday Sara dahil ito ay isang case of death. Ganun din si Camille Villar dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Correct! Sabi nga natin, 2016, real talk po tayo. Bali-balik ta rin yung manang mundo. Ang nagpanalo kay Digong, Marcos Loyalists and supporters. Marami din po ang mga kabila na nagsuporta kay Digong, mga ilan lang. Pero ang akala nila talaga magaling, pero hindi. At the end of the day, mga kababayan, ang kanyang termino, kung hindi pa si BBM ang nakapwesto o nakaupo sa Malacanang, walang nabisto sa mga nangyayari nung panahon na yun. Pero, nagpasalamat po tayo sa mga dilaw. Why? Especially dating Senator Trillanes. Kasi, sila po ang nakapansin noon sa mga nangyayari sa brutal ng war on drugs ni dating Pangulong Digong. Kaya nagsampa sila ng kaso sa ICC. Why? Nagsampa sila ng kaso doon. Siyempre, hindi ka pwede magsampa ng kaso dito. Hawak ni Digong lahat Kontrolado niya. Mababaliktad lahat yan. Kaya, tumakbo sila sa ICC. Kaya naman, ngayon, alam natin ang nangyari. Nagpasalamat tayo. Kudos naman kay Trillanes at Endares sa mga nabiktima. Doon sila nagsampa kasi hindi sila makakuha ng hustisya nung panahon ni Digong. Kawawa sila. Bali-balik ta rin pa sila. Mapapasama pa sila nung that time. Wala tayong hustisya. Hindi gumagana. Kontrolado ni Digong. Kayo naman, obvious naman yun, di ba? Tama yung sinabi ni Secretary Gadon. Malaking pagkakamali yan. Bakit? Di ba sabi ni Amy, si Sara Duterte ang pumili ng kanyang sasabihin doon sa itim ng ads nila? Si Sara. Totoo yun. Kaya sabi ni Mr. Las Cañas sino ba yung nagsabi? Mag-ingat si Pangulong Marcos Jr. kay Sara Duterte, traidor yan. Nagbunga. Totoo nga. Di ba? Totoo. Yan. Case of death. Sabi niya gano'n, Grabe. Alam nyo, kasi ganito. Mayroon akong nakikita dito. Alam mo itong strategy ni Sara Duterte, guys. Ini-endorso niya yung mga kandidato ng senador. Hindi natin kung mayroong susunod pa or sino po ang susunod kay Camille Villar. Bakit? Kasi ang akala niya, itong mga ini-endorso ni Sara Duterte ng mga senador, 2025, mananalo. Mananalo sila. Kasi yung mga ini-endorso niya na mga kandidato na ito ng mga senadors, pag ito ang mananalo, magkakaroon po ng utang na loob kay Sara. Bakit? Pag nag-umpisa ang impeachment ni Sara Duterte, for sure yan. Itong mga ini-endorso niyang senador, kakampi kay Sara. Di ba? Maa-acquit siya sa impeachment. Ganun lang yun, style niya. Yun parang ganun ang nakikita ko Di ba? Pero malaking pagkakamali yan. Bakit? Ngayon pa lang, kadami-daming pro-government na political content creator,
nagbibigay ng kanilang mga analisa, yung kanya ang binibigyan nila ng tamang ng analisa, yung mga style ni Sara Duterte. Ganyan, pinupost lahat nung mga issue laban sa kanila. Kaya never at never mangyayari yan. For sure guys, hindi mananalo yan si Camille Villar tsaka si Senator Amy and the rest. Hindi mananalo yan. Ngayon, sabi ko nga, itong estratehiya ni Sara Duterte, ini-endorse niya yung mga senador ng alyansa. Yan si Camille at saka si Amy. Pag yan ang nanalo, for sure, makukuha niya ang vote sa impeachment. Pag nakuha niya ang vote, sigurado, absuelto sa impeachment. Ngayon, ang gagawin na lang natin siguro, ito sa akin lamang ewan ko lang sa inyo, kung papayag kayo sa sinabi ko. Mas maganda dito, itong mga ito, wag natin i-vote. No? Wag natin iboto itong mga ito para hindi mananalo sa pagkasenador. Ang iboto na lang natin, itong mga dilaw. Isama na lang natin. Wag natin iboto ang mga PDP. Kung gusto nyo makonvict si Sara sa impeachment, iboto natin ang mga dilaw na senador kasi kung iboto mo yan, for sure, pagdating na sa impeachment trial, lahat ng dilaw, alam po natin ng dilaw, galit sa mga Duterte, iboboto nila yan for conviction. Di ba? Ganun na lang, hayaan na lang. Total naman, guys, correct me if I'm wrong kung tama ako. Total naman, yung mga ibang dilaw, tulad ni Kiko, suportado niya din si Pangulong Marcos Jr. sa mga magagandang programa niya. Ako, okay lang siguro. Naibuto natin sila. 'Di ba? For conviction ni Sara Duterte sa impeachment. 'Yun ang pinakamaganda. Sa nakikita ko, ewan ko lang sa inyo kung agree kayo sa sinasabi ko. Kaya tama itong sinabi ni Secretary Gadon. At ito pa ito Senator Amy Marcos, dapat mag-ingat siya kay Sara Duterte. Talagang paikutin yan. Tandaan nyo mga kababayan, sabi po ni Las Cañas, mag-ingat si Pangulong Marcos Jr. kay Sara, traidor yan. Totoo. Kaya ito si Senator Amy, tama yun, kiss of death nga ang ginagawa niya. Nagkamali siya ng kinampihan kaysa mismong kapatid niya na napakabait, suportado ng majority. Yun po ang aking nakikita. Now, sa mga senador ng alyansa, nasa sa inyo po yan, mga kababayan, kung sino ipapalit nyo sa mga kumala sa alyansa. Kayo na po ang bahala. Pero ang sa tingin ko, parang ganun na nga ang yung style ni Sara Duterte. Unti-unti niya kinukuha itong mga senador ng alyansa. Dahil alam niya may pag-asa ang mga senador ng alyansa na mananalo. Dahil kung makuha niya ang itong mga simpatya ng mga senador na ito, nauna ni si Camille, si Amy. May susunod yan, baka may susunod yan nakukunin niya, baka si Pia Cayetano or the rest. Hindi natin alam, baka kukunin niya naman, i-endorse niya na naman si Pacquiao, si Cayetano, o si Lito Lapid, si Bong Revilla. Yan, pag nakuha niya, mga yan, pag in-endorse niya mga yan, nako guys, tiyak, magkakaroon ng utang na loob. Pagdating sa impeachment trial, ibubuto yan si Sara Duterte for acquittal, not for conviction. Kasi may utang na loob Kasi ang nakikita ko sa mga Duterte, mahilig sila sa utang na loob. Totoo yun, mahilig sila sa utang na loob sabi po nga nila sa mga comment nila napakawalang walang utang na loob si Pangulong Marcos Jr. Pinalabing sa Apolacay, tapos ngayon pinabayaan niya na makulong si dating Pangulong Digong. Hoy, excuse me. Batas is batas. Walang utang na loob pagdating sa batas. Kumusta naman kaya yung mga ijikan na namatay na hindi nabigyan ng hustisya? Kung sakasakali pa, tuloy-tuloy na ang hustisya na makakamtan nila. Lalo't pag makulong si Digong ng 30 years. Di ba? Pasalamat sila kay PBBM at saka yung dating si Trillanes, Senator Trillanes, at saka sila Dilima at saka mga dilaw.
Oh, 'di ba? Kundi sa kanila, guys, hindi mapakulong ito si Digong. Kasi sila mismo nagkasampa ng kaso sa ICC nung that time na yun, 2017. Kaya, nakikita ako kay Sara Duterte, Jesus Maria Joseph, style mo bulok day, basang-basa ko na yan. Oh, tandaan nyo mga kababayan itong dalawang ito, pumili kayong ipalit ninyo, kasi kung ibablang ko nyo, yung voters natin, ibablang ko yung numero, baka mamaya makakapasok pa ang PDP. 'Di ba? Oh, kailangan pag nagboto tayo, kumpletuhin natin yung 12. Huwag natin ibablangko, baka mamaya ibablangko natin may papasok sa PDP Oh, tandaan nyo. Ngayon, yung mga inendorso tulad, uulitin ko, yung mga inendorso ni Sara Duterte, tiyak, tatanaw ng utang na loob yan. For acquittal. Oh. Ngayon, kung ipapasok natin ang mga dilaw sa ating baluta, mga kababayan, parang ang dating sa akin, very sure ako, ibubuto nila for conviction yan, si Sara, pag nanalo ang dilaw sa Senado. Guys, correct me if I'm wrong, kung tama ako. Kung mali ako, i-correct nyo ako, okay? So, yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Masyadong mahaba na ang oras, kaya pabilisan lang. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush, God bless Philippines. Comment nyo lang ang inyong mga opinion, mga beswa, kung tama ako or mali. Babush!